Niyanig ng magnitude 7.5 na lindol ang Northeast Japan nitong December 8, 2025, at paano nga ba ito nakita ni Madam Rudy Baldwin sa kanyang vision? Narito ang buong detalye. Batay sa intensity scale doon, upper 6, ang lakas ng pagyanig sa Aomori Prefecture, sapat daw ito para itumba ang nakatayong tao. Nagkaroon din ng tsunami sa ilang mga lugar, at batay sa aming research maraming mga kabahayan ang napinsala, at mga negosyo ang naapektuhan dahil sa pangyayaring malakas na lindol na ito. Pero ang pinakamalaking tanong ng lahat, paano nga ba talaga ito nakita ni Madam Rudy Baldwin sa kanyang vision? Kung maalala ninyo, nag-post ito si Madam Rudy Baldwin, noong July 4, 2025, kung saan diretsahang binanggit niya ang bansang Japan na may lindol na mangyayari. Narito ang buong detalye sa vision ni Madam Rudy Baldwin. July 4, 2025 #Japan Vision. Marami nagtanong kung may lindol at mangyayari ba ang kinatakutan nila na massive tsunami at lindol. Sa buwan at araw ng July 5, 2025, hindi po ang sagot dyan, dahil hindi po pinakita sa akin na mangyayari yan. Taong 2010 nag-post na ako sa The Big One, taong 2010 at taong 2025, ay nag-post na din ako sa mangyaring massive na lindol at tsunami sa Japan. Hindi lang sa Japan, maraming bansa makakadanas, isa na ang Pilipinas, ngunit totoo ang The Big One, na kahit 2019, ay napakaaga ko na ito na post, at ako ay naniniwala pa din sa dasal. Pakatandaan nyo lamang ang mga numero na ito, dahil ito ay paulit-ulit ko nakikita. 07, 25, 2025, yan ay nakikita ko madalas, lalo na mga taga-California, dahil yang mangyayari sa Japan, ay mas malala ang sa inyo. May malaki at malawak na sisibol, o lalabas sa karagatan, na magiging tourist spot ng Japan, isang malaking isla na ang mga bato nito ay maihambing sa gemstone. Mahirap man paniwalaan at nakakatawa pakinggan, ngunit yan ang makikita ninyo lahat sa taong 2019. Sinabi ko na sa mga nakita ko, na bago natin danasin ang The Big One, mga bansang nakaikot sa atin tulad ng Japan, Indonesia, Taiwan at ibang bansang Asia, ang unang makaranas ng mga malakas na pagyanig bago tayo. Dahil sa atin ang huling epekto, ngunit maramdaman natin ang yanig ng kalapit na bansa sa atin, pero tayo mismo Pilipinas ay maranasan ang massive The Big One, 2029 pa, halos walang patid ang vision ko dyan, pero alam ng Diyos na ayaw ko mangyari dahil alam ko ang pinsala na dulot nito, buhay at kabuhayan ang mawawala, ngunit paulit-ulit din pinapakita na ito ay mangyayari talaga. Kung pinahalagahan lang sana natin mga tao ang mundo na pinahiram sa atin, at hindi inabuso ng ilan sa atin, lahat ng ito ay hindi babalik sa atin. Mga taga-California, dapat maging handa din kayo dahil mas sobrang nakakalungkot ang dinanas nyo sa hamon ng kalikasan kumpara sa Japan. Tayo sa Pilipinas ay maging handa din sa biglaang The Big One. Maging handa tayo sa buwan na, Bear. Ganun din sa Japan, dahil ang The Big One ay hindi lang isang beses ito yayanig, kundi 2 beses, at masundan pa ito ng aftershock. Buwan ng September at October, paghandaan natin ang hamon na matawag nating delubyo sa bansang Japan, bumabalot ang kulay na pula at madilim na ulap, gaya ng post ko noong nakaraang taon, at kung pagmasdan mo ang dagat, animoy may kinang sa ilalim ng dagat, isang enerhiya na dadaan sa Japan at California, na mawalan lahat ng kuryente. Tandaan lamang natin ang September 5, 7, 25, 2025 at October 7. Paulit-ulit ko nakikita yan, at kung ano man ang kanyang pahiwatig, dapat natin paghandaan, sana maunawaan ninyo kung bakit may mga bagay na hindi na dapat i-post, dahil na din sa ibang tao o Pilipino, ay iba ang kanilang pananaw sa mga bagay-bagay, may naniwala meron naman hindi, at hindi natin ma-please lahat ng tao sa kanilang paniniwala, meron naman malawak ang unawa, at meron naman toxic ang isip.
Ako ay tao lamang, kung ano man pinakita ng Diyos sa akin ay hanggang dun lamang ang aking masasabi. Kung tanungin niyo ako kung paano ay hindi ko po mapaliwanag sa inyo yan, dahil siya lamang ang makapangyarihan sa lahat, at siya lang may sagot dyan. Sa kabila ng ibang tao na walang pahalaga sa kalikasan, at inabuso ang mundo na kanyang nilikha, tayo ay kanyang binabalaan pa din sa hamon ng kalikasan. Uulitin ko, hindi pinakita ng vision ko na may mangyari sa July 5, 2025, ang massive earthquake at tsunami sa Japan. Maging maingat lamang ang lahat, at huwag kalimutan magdasal palagi. Para sa mas marami pang vision and predictions, huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat po sa panunood.